Just follow your heart. It is your guiding light. Whatever happens next is always good and right. Whatever you say, whatever you do, whatever happens next, never. Oh, it's up to you. Put your heart into it. The things that you do, whatever happens next. Oh, it's up to you. Whatever you say, whatever you do, whatever happens next, never. Oh, it's up to you. Put your heart into it. The things that you do, whatever happens next. Oh, it's up to you. Wow! Subik, okay ganda na subik. Damhin mo ang mga yakap niya't halik. Subik, subik, nag-aangaya subik. Halina at tikman mo ang kanyang pag-ibig. Ang malaparaiso niyang dalampasigan ay nangangako ng ibang kaligayahan. Ang malinis at berde niyang kapaligiran, dulot sa puso natin ay kapayapaan. Subik, subik, okay ganda na subik. Gamin mo ang mga yakap niya't halik. Subik, subik, nag-aanyaya ang subik. Halina at tikman mo ang kanyang pag-ibig. Ang sino man nagnanais na mamuhunan, pinubanyagaman na inaanyayahan. Isulong ang turismo at ang kabuhayan. Dagdag kinang sa penas ng silanganan. Subik, subik, okay ganda na subik. Gamin mo ang mga yakap niya't halik. Subik, subik, nag-aanyaya ang subik. Halina at tikman mo ang kanyang pag-ibig. Halina kayo, halina kayo, magsama-sama, magsama-sama tayo dito sa Subik. Halina kayo, halina kayo. Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor. I ain't afraid of no guns. Who you gonna call? Ghostbusters!
magandang umaga po. Olonga po, kamusta na po kayo? Araw po ng Friday ngayon at araw na naman ng Sangguniang Monitor. So ang ating pong kasama ng si Konsehala Tet Marsan ay meron pong bisita at mga importanteng bisita dyan sa Kalalaki Elementary School dahil siya po ang presidente ng Parents Teachers Association. At meron ding activities ngayon sa Boy Scout, no? Kaya hindi natin makakasama ngayon. Magaling na po siya, ang ating konsehala, thanks God. At dapat ay kasama natin siya ngayon pero marami pong mga bisita na kailangan niyang estimahin, ano? Kaya po solo flight na naman tayo dito sa Sangguniang Monitor. So magandang umaga po sa inyong lahat. Binabati ko po ang lahat ng mga nakikinig, ang ating mga taga-subaybay, ang ating mga suki, no, from 17 barangays dito sa Olongapo City. Yan ang aking nanay na nakikinig, former Kagawad Rose Piano, yung aking mga kapitbahay sa Bigonia at sa Barangay Santa Rita, at yung ating Sangguniang Monitor team, no, na sila David Clark, sila Jeffrey Benitez, sila Beth Silagan, at yung kanyang anak si Colette. Magandang umaga sa inyo dyan sa Consuelo Subdivision. At magandang umaga rin kay Joanne Cruz, kay Freddy, kay Eric, at saka sa kanilang apo, yung apo ni Joanne, no, na kasama niyan nakikinig ng Sangguniang Monitor. So yung ating mga taga-subaybay dyan sa mga bundok ng Barangay East Bahak-Bahak, ng New Cabalan, ng Barreto, ng Santa Rita, ng Mabayuhan, ng Gordon Heights, ng Kalaklan. Ayan po, yung mga walang Cat V at nanonood sa kanilang mga antena television sa SBC TV 22 at nakikinig sa DWGO. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, so kami po ay nagkaroon ng session nung Wednesday sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo. At marami po kaming naipapasa, pero bago yon, konting balita lang dito sa atin sa mga nangyari. Kahapon ay dumalo tayo sa imbitasyon ng SM Olongapo sa kanilang My SM, My City, and My Crops, yung mga magagaling na mga skill artists natin, craftsmen dito sa lungsod ng Olongapo ay nagpakita ng gilas, merong exhibition ngayon dyan sa SM Olongapo at pumunta po kayo para makita nyo yung mga produkto na talagang pinagmamalaki ng lungsod ng Olongapo, napakahuhusay yung mga gumagawa ng sapatos, ng sandals, yung jewelry, yung clothing, yung furniture. Napakagandang exhibit at kagabi nga ay nandoon kami. Kasama ko po si Konsehala Tet Marsan na naimbitahan. Dumalo rin ang ating First Lady, Cynthia Paulino, ando rin si Kagawad Noel Atienza, at yung ating IP representative sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo na si June Egmedio Gonzales ay kasama ko dahil karamihan po sa mga craftsmen na yan ay mga katutubo natin, yung ating mga kapatid na mga kulot, diyan sa bundok ng New Cabalan, at sa SBMA. Yung iba ay nandoon po at yung katunayan, yung iba sa kanila ay nanalo po, yung dahil nagkaroon ng competition yan, pagandahan ng gawa. At yung mga weaving and yung mga basket na ginawa nila na pagkaganda. So yan po ay gawa ng ating mga katutubo. So binabati natin yung ating mga katutubo na talaga naman, dapat talagang linangin ang kultura ng ating mga katutubo at nakikita natin yan at makikita natin yan dito sa exhibit na kasalukuyan ay nasa SM Olongapo. At kahapon din po ay ginawa ang 5th plenary na ba ito, Alona, or 4th plenary? 5th plenary ng People's Council, People's Congress, People's Congress 7227, at yun medyo nabuo na po. Napakahusay ng presentasyon ni Mr. Yoyong Magdaraog at okay na, halos okay na, So ang susunod na mga meeting natin ay yung pagpaplansya na lang, kasama of course ang ating Vice Governor Ramon Lacbain na nandoon kahapon at si Konsehala Tet Marsan, ang ating Vice Mayor na si Rodel Cerezo. By the way, happy birthday Vice, ay hindi nakadalo kahapon. At yun na nga, at naging successful naman, hindi nga lang tayo nagtagal doon sa Congress dahil meron nga po tayong invitation sa
SM. Ayan. At mahusay yung napag-usapan at nakahanda na ito. Konting-konti na lang ay nakahanda na i-submit yung ginawa ng People's Congress 7227, no, para sa amendments na gagawin. Ayan po, at yung iba pa pong mga pangyayari, kanina nakikinig tayo ng bigwas. Grabe ang problema sa droga, no? Ang dami. Kaya nga meron talagang nag-float sa Facebook na ang Olongapo ay pwede na raw tawagin, no, na Shabu capital of the Philippines. Sa dami ng mga nagsashabu dito. Yan na nga ba yung sinasabi ko nung una pa, no? Ang programa natin, ang unang-una talagang bumibigwas sa problema natin sa droga dito sa Olongapo, no? Matagal na nating sinasabi kay challenge natin ang ating mayor Roland Paulino na gumawa ng paraan para masugpo itong malaking problema natin sa droga dito sa lungsod ng Olongapo. At ayan po, nakikita natin ngayon na yung mga kababayan natin talagang nagsusumbong na dito nga sa ating radio program, no, at sa ating stasyon SBC TV 22 ay sangkaterba talaga ang mga taong nagsasabi ng kanilang mga problema tungkol dyan sa problema sa droga dyan sa kanilang barangay. Sa Barangay Santa Rita, nabasa ko din sa Facebook at talaga naman yun po ay pinapatohanan natin, no, na yung mga streets kasi ay napakadilim, no. Mukhang hindi na budgetan talaga yung mga poste dyan para mailawan sa Barangay Santa Rita. At sa gabi, no, kapag umikot ka dyan, makikita mo karamihan dyan mayroong mga tambay, no, karamihan mga kabataan na yung iba mapapansin mo talagang nagsashabu, no. At yan na nga yung sinasabi natin na sana ang local government natin ay mag-focus dito at meron tayong Peace and Order Council, no, at meron tayong chairman o chairperson sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo na humahawak ng komitiba ng Peace and Order, no. Sana pagtuunan ng pansin itong droga na malimit nating sabihin dito sa ating programa. Nang sinasabi natin, hindi natin sila tatantanan hangga't hindi nare-resolba itong problema sa droga dito sa lungsod ng Olongapo. So again, tinatawagan natin ng pansin ang ating mayor, ang ating mga kapulisan, ang PDEA, na gawan naman po ng paraan itong problema natin sa droga, dang sa gayon ay hindi tayo baka nga magtuloy-tuloy yan, ano, yung label na yan na Shabu capital of the Philippines ang Olongapo, no. At sa dami talaga ng problema at hindi na nga yung ibang mga tao ni Mayor Roland Paulino ay pinagtatanggol of course ang kasalukuyang administrasyon na bakit naman daw gano'n, napaka-unfair ng label na yan sa lungsod ng Olongapo. Pero kasi nakikita talaga ng mga tao at mismong yung mga tao, sila mismo ang witness, no, sa sa talamak na paggamit ng droga, lalo na ng pinagbabawal na gamot na shabu dito sa lungsod ng Olongapo. So, yan po ang mga kailangan nating tutukan. Mamaya po, papaalala lang muna natin, papakilala lang ang ating istasyon at babalik po ang Sangguniang Monitor. Huwag kayong aalis. Mula sa lungsod ng Olongapo, ito ang Subic Broadcasting Corporation, himpilan ng radyo DWGO 1008 kHz, kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Achieve, 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 achieve. Push mo yan. Career, 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 career. Push mo yan. Sige, 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 sige. Push mo yan. Araw, 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 araw. Post mo yan. And Curtis here. Pag nagkasakit o nag-low energy ka, hindi mo maaaraw-araw ang pag-achieve ng happy mo. Kaya dapat mag-Enervon everyday. Dahil pag araw-araw malayo sa sakit at may energy, ang happy, palapit na palapit. Make happy, 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 happen. Push mo yan. Mag-Enervon everyday. Multivitamins is a generic name of Enervon. Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor. Who you gonna call? I can't. So
nagbabalik po ang Sangguniang Monitor at nung Miyerkules nga ay nagkaroon kami ng aming 40th regular session sa Sangguniang Panglusod ng Olongapo nung December 3, 2014, no? At ang mga naipasa namin na resolution ay ang mga sumusunod. Ito po, no, dahil napansin ko sa aming first reading ay meron kaming siyam na items, sa second reading ay merong 8 items na malimit po ay nababasa na natin. So ano lang ako na medyo marami na itong items, no, sa ating agenda, na yung iba dito ay pagkatagal-tagal na hindi pa nagagawa ng paraan. So siguro nga kailangan imungkahin natin sa ating presiding officer, sa ating vice mayor na i-lay on the table muna itong ibang mga panukala dito, no, sa agenda, para hindi naman napupuno yung agenda natin. Ayan nga, so yung mga naipasa po ay yung resolution of commendation and gratitude to University of Cordilleras through its community arm project, Helen, represented by Dr. Leonarda R. Aguinaldo in her capacity as Vice President for Administration and Center for Social Responsibility, CSR Director, for donating several books, 2 kits of K-12 and 5 wheelchairs to several academic institutions located in the city of Olongapo. So matagal na po ito sa aming agenda at nung last Wednesday nga ay naipapasa na po ito. Kaya lang wala yung proponent, no, si Konsehal, yung ating attorney Noel Atienza. Meron na kasing dating nangyari sa lungsod ng Olongapo, sa aming session, na kapag wala yung proponent ay hindi na o dinidefer na lang, no, yung kanyang panukala. Nangyari po sa akin yan nung, remember po, nung merong pinapapasa ang ating Indigenous Peoples Representative na si June Gonzales tungkol sa yung pagdiriwang ng IP Thanksgiving Day, no, na nung nakaraan na buwan, October ata yun, no, na sabi ko kailangan ipapasa na natin, pero wala doon that time si Ignidio Gonzales, no. Actually, sinabihan na tayo ng staff niya na tayo na yung magpapasa. Total tayo naman po ang chair ng Arts and Culture at kabilang sa komitiba ng kultura ay ang yun nga, yung may kinalaman sa ating mga indigenous people. So tayo po yung nagtangka na ipapasa yon para tumiming, pero ang sinabi nila wala si June Gonzales, no, kaya hindi pwedeng ipapasa. So ganun po yung nangyari. Dahil tayo yung nagpo-propose at tayo yung magpapasa, hindi po sila pumayag. Pero ito po yung, kaya nga ito yung pinag-usapan namin noon nung Wednesday sa Sangguniang Panglunsod. Sabi ko wala si Attorney Atienza at meron ng sort of policy and written rule ang Sangguniang Panglunsod na kapag wala yung proponent ay idinidefer natin o hindi natin ipinapapasa hanggat hindi dumarating yung proponent. Pero nung Wednesday pinilit nila itong ipapasa. So ang sabi ko nga, wala naman tayong reklamo doon sa essence ng kanyang resolution dahil dinodonate nga yung mga bagay na yon. Pero kasi nga nagkaroon, dapat panindigan ng Sangguniang Panglunsod kung ano na yung naging panuntunan niya nung una, no. Hindi naman sa pag-aano, dahil tayo po yung proponent nung una na hindi nila pinayagan. Sana parang maging fair din. Palibasa hindi nila kakampi. Yung konsehal na nagpapanukala ay hindi nila ipapapasa. Pero nung Wednesday ay kakampi nila. Kaya pinasa nila at binaliwala na yung dati pang alituntunin ng Sangguniang Panglunsod ng Olongapo. So yun lang po yung ating nirereklamo dati. But sabi ko nga, wala tayong problema dun sa essence ng resolution. Pero sana bigyan din natin ng pagtuunan din ng pansin kung ano na yung naging polisiya, yung panuntunan ng Sangguniang Panglunsod ay dapat ay panindigan natin. Kasi kung pabago-bago tayo at nakahalata tuloy na merong kampihan na nangyayari sa Sangguniang Panglunsod ng Olongapo at hindi natin siyempre ito gusto na mangyari, pero well, ganyan siguro talaga. Lalo na kapag pumapasok ang politika, no, dyan sa Sangguniang Panglunsod ng Olongapo. So naipapasa po yung resolution na yan. At yung isa pa pong resolution na naipasa namin ay yung a resolution congratulating and commending Gordon College
College of Business and Accountancy, which ranked second in the performance of schools for the November 2014 Customs Broker Licensure Examination. So, okay lang po yan. Yun naman po ang mga mamamayan natin na talagang merong malaking achievements katulad po nito, no? Na yung ating dalawang graduate sa Gordon College ay mataas yung rank, no, sa licensure examination, kaya binibigyan natin sila ng komendasyon sa pamamagitan ng resolution sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo. So congratulations, no? At mataas yung rank ng Gordon College pagdating dyan. Ayan, yan naman po ay dati na, no? Nung panahon pa ni Mayor Bong ay talaga namang palaban na ang ating mga estudyante dyan sa College of Business and Accountancy, no? Sa Gordon College. At isa pa po, sana ipasa namin na yung resolution congratulating and commending Mr. James Albert Rivera Bernas and Miss Jeneline Ladrigo Ponseca, who both ranked 10th placers, as well as all the board passers of Gordon College, College of Business and Accountancy in the November 2014 Customs Licensure Examination. So ayan po, congratulations again kay Albert Rivera Bernas and kay Jeneline Ladrigo Ponseca, no? Na parehong 10th placers, no, sa board exam na yan. Congratulations sa Gordon College, no? Napakahusay and keep it up. Ayan po. And yung isa pa pong naipasa ay ano ba to? Actually naipasok pala sa first reading, no? Yung an ordinance approving and appropriating the amount of 2,770,000 pesos as a supplemental budget for 2014. Dash 3 for calendar year 2014. Ayan po, December na ngayon. Pero ito po ay talagang medyo ka-questionin natin next session dahil nagre-request pa ang lungsod ng 2,770,000 pesos, no, as supplemental budget, no, para doon sa mga magpapa-committee hearing pa dito, pero tingin ko well, sa akin lang po kaduda-duda ito kasi kung kailan magtatapos na ang taon supposedly, at lahat yan na yung appropriation na yan ay dapat nagawa na budgetan na po yan pagkatapos ngayong magtatapos na ang taon, at saka sila hihirit ng 2 million plus na additional budget. So para sa akin ay kaduda-duda yan, at yan po ay of course pagtutuunan natin ng pansin para naman masabi sabi ko nga sa Sanggunian last time, dahil may mga tanong tayo na parang hinaharang nila, no, yung mga tanong natin tungkol doon sa night market. Ayun pa, yung isa, yung ratification sa night market, may mga tanong tayo doon sa ating bisita na representative ng City Treasurer's Office, no? At yung mga tanong natin ay parang hinaharang pa ng ating mga konsehal, kaya nakapagbitaw tayo ng salita na sinabi ko doon na sana naman ay gawin ng mga konsehal yung kanilang mga gawain, kasi tungkulin ng Sangguniang Panglungsod na busisiin, no, yung mga detalye ng mga pinapanukala. At trabaho yan, no, ng mga konsehal na magtanong at mag-obserba at mag-research, no, at yun nga po ay tungkol doon sa pinapasang ito po yung draft resolution number 2014-114, resolution ratifying the memorandum of agreement entered into and signed by the City Mayor Honorable Roland C. Paulino with Bez Fines Exhibit, represented by its agent Mr. Sonny Boy M. Bayantol regarding the conduct of the Christmas Bazaar. So yan po, no, ay ipinapasa na ratification yan na ang sinasabi nga ni John Cortez, hindi na kailangan i-ratify ito, no, dahil ng mga nakaraan naman daw hindi naman daw nira-ratify. Well, kino-congratulate ko sila, at lalo na ang ating City Councilor Winnie Bundang Ortiz dahil pinaparatify niya to. Nung pinaparatify, syempre may mga tanong po tayo
dito, katulad po ng isa sa mga tanong natin ay yun pong kasing nanalo, ito ngang si Mr. Bayantol at yung kanyang Best Finds Exhibit, ay siya po yung nanalong organizer dyan at sila ngayon yung humahawak ng ating Christmas Bazaar, so-called night market, no? At yun nga po, tinatanong natin kasi yung dalawa o tatlo, no? I think na nag-propose din na 4 million. Sabi ko, bakit kaya yung ibang nag-propose na 4 million din at itong Best Exhibit ay 4 million din yung binigay? Bakit kaya, ano kaya ang dahilan bakit ito ang napaboran, yung Best Find Exhibit, no, ni Mr. Bayantol? So yun lang naman yung mga tanong natin at tinatanong natin sa yung 4 million ba na halaga na binabayad nila sa night market ay nababawi ba yan? Tinanong natin yung representative ng City Treasurer's Office, parang hinaharang pa yung tanong natin na ganun lang naman kasimple, no? Kung masagot, di masagot, kung hindi, di okay lang po. Pero yung pong sasabihin na hindi o parang out of order yung ating tanong, mukhang talaga pong nakikipaglaban tayo dyan kasi ang sinasabi natin, dapat lahat ng detalye ay alam natin, no? So, yun po, at kagabi nga doon sa event ng SM, yung My SM, My City, My Crops, ay nakausap natin, no? Siguro nagkataon na nakausap natin yung isa sa mga nag-propose ng 4 million. At sinasabi niya na meron silang pera na 4 million kasi ang sinabi nung tinanungan natin yan, ang isa sa mga dahilan ni Konsehala Ortiz ay sinabi niya na yung nagsasabi ng 4 million ang ibabayad nila ay hindi naman daw nakapagpalabas ng 4 million pesos, no? O hindi nakayanan yung sinasabing 4 million, nag-propose pero wala naman na ipakitang pera, something like that, no? Pero yung sinasabi nung kausap natin na nag-propose ng 4 million ay sinasabing meron silang pera at meron silang ipapakitang pera at maipoprovide na pera na 4 million. So, yun lang po. Ewan ko ba, siguro nagkataon lang, ano, na nung araw ng Miyerkules ay pinagdidebatehan namin itong mga proposal na 4 million at yung isang napaboran, no, na mag-organize ng night market, no. At nagkataon na nakausap natin yung isa sa mga nag-propose at actually may binanggit pa nga siya na isa pang proposal na pero ayaw nga lang daw lumabas at para baka daw mapag-initan, no, yung ganun yung na binigay sa atin na balita nung kausap natin sa isa sa mga nag-propose ng 4 million. So anyway, itong resolution na ito ay naaprubahan po at nagtaka ako at hindi po bumoto sa ratification ng resolution na ito si Konsehal Jong Cortez at si Konsehal BJ Cajudo, samantalang yung mga nakaraan po na mga resolutions bago ang resolution na ito, bago itong ratification, ay bumoto po sila ng yes para po sa night market. Pero nagtataka tayo, nung Miyerkules ay bumoto sila ng no dito sa ratification. At ang dahilan ni Councilor Cajudo ay dahil daw yung mga napag-usapan tungkol sa night market ay hindi naman daw natupad kaya hindi siya bumoto dito sa ratification. Kasi po nung una, kung napapansin nyo, ilang beses na rin natin diniscuss dito sa Sangguniang Monitor. Nung una sinasabi nila na maganda o ibang-iba ang Christmas Bazaar na mangyayari ngayon dito sa likod ng Columban College sa Perimeter Street, no? St. Columban Street na yan ngayon. At yun nga, sila pa yung nagsabi na Hong Kong style night market ang mangyayari dyan. At ngayon din, sila din ang nagsasabi na hindi yan natupad, no? Na yung mga pinag-usapan ayon kay Councilor Cortez at Councilor Cajudo, yung mga napag-usapan dati tungkol sa night market ay hindi nila natupad. So, ayun, nanggaling na po sa kanila yan, sa kanilang dating kasamahan na nag-approve din ng night market. At tayo ay nakinig lang kahapon. So, babalik pa ako sa Sangguniang Monitor magkatapos ng ilang paalaala. I'm free to know this. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city, G-Gym Bodybuilding.
karate, aikido, kickboxing, taekwondo, ballroom dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Ascal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. Gigi Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor. Yes, nagbabalik po ang Sangguniang Monitor at mamaya po, ayan, i-announce natin mamaya sa Columban College Auditorium ay darating po ang delegates ng Motion Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB para po sa isang open forum, no, na gagawin doon. Lahat po ay iniimbitahan dahil medyo okay yan, no, yung tungkol sa matalinong panonood ng pamilyang Pilipino, no, yung pong pagpili ng ating mga pinapanood at yung pag-intindi at pag-unawa natin doon sa ating mga pinapanood, no. Ang MTRCB po, sila po yung nagre-review at nagka-classify, no, ng mga palabas sa pelikula at sa telebisyon, no. At mahalaga po yung kanilang layunin dahil kailangan naman talaga na ang ating mga kabataan, lalo na yung mga minor de edad, ay nagagabayan, no, ng kanilang mga guardians, ng kanilang mga parents tungkol sa doon sa kanilang mga pinapanood. So mamaya po ay guest natin, andyan yung kanilang executive director darating, yung kanilang board member si Bobby Andrews ay darating para magpaliwanag sa TV ratings na ginagawa nila. So ang maliwanag po dito, hindi po censorship ang trabaho ng MTRCB, hindi kasi yan na yung ating nakagisna, no. Actually nagsimula yan sa Board of Censor na nung panahon pa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ay meron na yan. At ayun nga, ang pag sinasabing MTRCB, ito yung mga nagse-censor, no? Actually, sila lang po yung nagre-review at kina-classify nila kung halimbawa ang isang pelikula ay dapat panoorin ng mga 13 years old and above lang, no? Ang isang pelikula ay pwedeng panoorin for general patronage, no? Pati ng mga bata ay pwedeng makapasok at makapanood sa pelikulang yon. So review and classification po, no, ang ginagawa ng MTRCB at hindi po yung pagsisensor. Dati kasi pinuputol literally, ano, dahil yung film nung araw raw material pa yan, no, yung film talagang nasa lata at merong projector. Ayun nga, pag pinapanood, kinakat talaga nila, literally kinakat nila yung portion na ayaw nilang, nasa tingin nila ay hindi dapat mapanood ng mga kabataan. So ngayon po, classification na lang. So kung may mga bagay dyan na tingin nila ay for adults lang, kina-classify nila ito as mga adults lang ang dapat na makapanood. So mamaya yan po, no, pag-uusapan yan at well, of course, segue na rin yan, no.
kasi media literacy ito, film literacy program ito na talagang sa atin pong komitiba sa Arts and Culture at isa ito sa ating mga naipangako sa ating mga constituents nung tayo ay tumatakbo na konsehal na magkakaroon tayo ng series of film literacy program dito sa lungsod ng Olongapo. Kaya nga lang po, yung mga balak natin dahil iba po yung mayor na naupo at hindi po tayo yun po ang problema, no? Medyo kwentuhan natin o kwentuhan ko kayo ng konti, no? Dahil yung mayor ay hindi po realidad ng politika, no? Na ang mayor ay hindi kakampi ng konsehal, kaya yung konsehal na hindi niya kakampi kapag po may mga projects na kailangan pondohan ay sinasabi ng city ng mayor's office na wala silang budget para sa proyektong yan. So ito po yung isa sa mga proyekto, sa maraming proyekto na balak natin bilang chairman ng Committee on Arts and Culture and Public Information and Media Affairs sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo. Itong film literacy program ay isa po sa mga proyekto dapat natin, pero yun na nga po, nahirapan tayo na kumuha. Though maliit lang naman yung mga pondo dyan, nahirapan tayong manikluhod sa mayor's office para maaprubahan yung mga ganitong klase ng proyekto. So pasensya na po kayo kung yung ibang mga pangako natin noon sa ating mga kababayan ay medyo nahirapan tayong ipatupad dahil hindi po natin kaibigan at sinasabing parating walang pondo at hindi tayo makagamit ng facilities ng City Hall, no? Yun po yung medyo mapait at medyo hindi magandang realidad sa politika na kapag yung mayor ay hindi kakampi ng konsehal, kawawa naman ang konsehal at hindi makapaggawa ng kanyang mga proyekto. So ayun po ang realidad, no? At tayo ay nalulungkot sa bagay na yan. At ayun na po, buti na lang po at medyo may kaibigan tayo sa MTRCB. Tayo po ay matagal ng deputy member ng MTRCB, no? Nung panahon pa ng Experimental Cinema of the Philippines, no? Tayo ay nagtrabaho diyan. Panahon pa ng Manila Film Center, no? Nung panahon ni Amy Marcos sa Film Center sa Manila, ay nagtrabaho po tayo diyan sa Film Archives of the Philippines ng mga 2 taon din yon, lampas sa 2 taon. Kaya noon pa ay deputado na tayo ng MTRCB at nung tayo ay nagturo naman sa UP Film Institute, no? University of the Philippines Film Institute sa Diliman ay naging member din tayo ng yung deputy member din tayo ng MTRCB. Ayan, at tayo po ay natutuwa at ngayon ay nakarating ang kanilang programa dito sa lungsod ng Olongapo. So mamaya po yan sa Kulumban Auditorium. Lahat po ay inimbitahan. Ito po ay libre para po mapakinggan nyo at pwede rin po kayong magtanong kasi ito ay open forum, no? Tungkol sa mga tanong nyo tungkol sa mga palabas sa telebisyon at pelikula, no? At andyan po sila para magpaliwanag mamaya. So sa ganap na 2:00 sa Kulumban Auditorium. So lahat po ay iniimbitahan natin doon, lalong-lalo na ang mga estudyante. At yun na nga, isa sa mga guest ay yung kilalang artista, no? Dating sikat na artista na si Bobby Andrews. So ngayon ang proyekto nila, ang programa nila bago ang kanilang open forum sa Kulumban ay pupunta sila sa Saulug Bus Station at sa Victory Liner Bus Stations dahil kailangan nilang makausap yung management para po doon sa, alam niyo po, sa mga bus ay nagpapalabas ng mga pelikula, no? So mahigpit din po ang MTRCB at hawak po ng MTRCB yan. At yun na nga, sana dalawa yung mga estudyante ng SPA sa OCNHS Special Projects for the Arts ay darating po dahil inimbitahan natin sila sa pangunguna ni Madam Nympha Ramos. At yun, kailangan malaman din to ng mga estudyante, no? Magkaroon ng kaalaman ng mga estudyante tungkol po sa mga functions and powers ng MTRCB.
So again, mamaya po yan sa Columban College Auditorium sa ganap na 2:00 ng hapon. Punta po kayo, open po sa lahat yan. At yan po ay libre. So ayan, nag-12 na naman po. Dumating na naman ang panahon para tayo ay magpaalam. Ang bilis ng oras at malapit na ang Pasko. Ilang araw na lang. So lahat po ay binabati natin ng advance Merry Christmas ang ating mga kababayan. Alam ko po medyo mahirap ang panahon at ngayong araw na to ay medyo nagdadasal tayo dahil malakas na bagyo ang nakatakdang dumating dito sa atin sa bansa, no, na ang sinasabi ay mas malakas pa ito sa bagyong Yolanda. So po, tayo po ay pinaghahanda. Yan po ay ang focus niyan ay Visayas and Mindanao, no? Pero sa lakas ng bagyong yan ay siguradong maapektuhan pati ang Luzon. So maghanda po tayo dito sa lungsod ng Olongapo. Ayun na nga po yung isa pa sa mga nabasa ko sa Facebook na pinagmamalaki ng kasalukuyang administrasyon na wala nang baha sa lungsod ng Olongapo. Pero Diyos ko po, kapag dumating ay ang malakas na bagyo na yan at talagang buhos ang ulan, hindi po natin masasabi na wala na ang baha sa lungsod ng Olongapo. So mag-ingat na lang po tayong lahat, maghanda po tayong lahat. Yan po ang pinakamagandang gawin natin dito sa lungsod ng Olongapo, paghandaan po ang disaster na mangyayari. So mas maganda na po yung handa tayo kaysa kung nandyan na yung bagyo ay doon lang tayo gagawa ng paraan. So again, advance Merry Christmas and a Happy New Year po sa inyong lahat. Ito po ang inyong konsehal, ang inyong friendship. God bless Olongapo, Godspeed, and Olongapo is worth fighting for. Magandang tanghali po sa inyong lahat. and call